Tuesday! Babati ka muna sa mga kapatid natin. Hello? Kaya lang ba? Hello, mga kapatid ko sa Sino Ako Family. Good Yan. morning po sa inyong lahat. Praise Salamat God. sa Diyos po kasi andito ako. Medyo may hoarse throat po siya dahil sobrang ginaw po ngayon sa Japan. Lalo dyan kina Sister Pinky. No? Bandang bundok yan, kaya sobrang ginaw. Okay, at mamaya po at bigyan din po natin ng daan. Dito din po, mukhang ginaw din ito. Sobrang kapal ng suit yan. Sister Jackie Canaya! Wala kang sound? Teka, wala kang sound. Baka naka-mute ka. Hindi ka naman naka-mute. Wala kang sound sis. Wala. Anyari? Tingnan mo nga. Wala eh. Ikaw lang ang walang sound eh. Ikaw pa naman yung singer namin dyan, tapos wala kang boses. Wala oh. Out ka tapos balik ka ulit. Ah, out ka ulit. I-reset mo na lang ulit. Okay. At siyempre po, kasama din po natin sa umagang ito, Sister Cheryl Matsuo. Alayay. Alayay Matsuo. Sister Cheryl, Ayun nga po, bumati ka good muna. morning. Good morning po sa inyong lahat. Muli po, samahan niyo po kami ngayon na magpahayag po ng kabutihan ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. At nagpapasalamat po ako, nandito po ulit ngayon si Pinky, nakasama po natin, bigyan po Yeah. natin siya ng daan para mas maipahayag po niya ang kanyang pinagpalad ng ating Na buhay. kanyang Pinagpalang buhay sa Japan na kahit Amen. kailan na hindi siya pinabayaan ng Amen. Panginoon. At alam naman po natin, sabi nga natin lagi, once you are called by God, you will always be called. No? Kahit tumakbo ka, kahit umalis ka, layuan mo siya, hahabulin ka niya. That's how relentless God loves us, brothers and sisters. Isang pag-ibig na kahit kailan ay hindi magmamahaliw, hindi mawawala. God will love you to the end. Okay, at bago ang lahat, magtungo muna tayo sa ating panimulang panalangin, knowing that without God, we can do nothing. Kaya samahan niyo po kami as we pray to the Lord. Meron ka na boses? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, tunay nga po na isang misteryo. Ang katotohanan na kahit hindi kami karapat-dapat ay minahal mo kami, Panginoon. Pinagkalayan mo kami ng buhay ng kaisa-isa, bugtong mong anak at pinakamamahal mong anak na si Jesus. Ama, hindi ka nakatubili na masaktan, magdusa ang anak mo sa Kalbaryo para kami lang ay mailigtas sa natitiyak na kamatayan sa impyerno. Sapagkat lahat kami ay nagkasala, Ama. Kaya humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng pagkakataon na naging matigas ang aming ulo. Nasaktan ka namin, Panginoon, at pinagpilitan lang namin ang gusto naming gawin. At tinalikuran namin ang iyong plano para sa amin. Kaya Lord, narito kami. Nagbabalik loob kami sa iyo, Panginoon. Yakapin mo kami sa umagang ito. Nais ka naming madama kahit sa pagitan lamang ng iyong Espiritu Santo at sa pagitan mga salita mo, Panginoon. Lord,
Hayaan mong maranasan namin muli ang pag-ibig mo sa araw na ito. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay mayroon pa rin hininga kami sa bawat ilong namin, sa bawat baga namin, sa bawat puso namin, Panginoon. Thank you for this wonderful life, Lord, the gift of life. At sana nga, Lord, magamit namin ito sang-ayon sa iyong kalooban, sang-ayon sa iyong plano, Lord. Kung anong meron man kami, ito ay kaloob mo lamang, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming talento, ang aming kung anumang kayamanan o pera na meron kami at ang aming panahon, Panginoon. Ito ay regalo mo sa amin. Kaya tulungan mo kami na maibalik namin ang kabutihan mo sa pagitan ng paggamit namin ng lahat ng kaloob mo pabalik sa iyo para magamit namin ito sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Hindi sa pangsariling kapakanan, kundi para sa iyo, Panginoon. Ito ang pagsusumikapan namin gawin mula ngayon hanggang wakas ng panahon. Ito po ang sa aming samot panalangin, Ama. Loobin po, nawa ninyo ito sa matamis na pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabing Amen and Amen. At sa aming mahal na Inang Maria, padalangin niyo po ang iyong mga anak sa sambayan ng Sinoco Catholic Charismatic Community. Okay, at tayo po'y dadako na sa pagbasa po ng salmo para sa araw na ito. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles at nakatingin na sa cellphone si Sister Cheryl. Ikaw na magbasa sa Tagalog? Okay, sige. Basahin ko po sa wikang Ingles, basahin po ni Sister Cheryl sa wikang Tagalog. Kaya sa oras na ito, handa na po natin yung sarili upang tanggapin po natin ang salita ng Diyos, di lamang sa magitan ng ating tenga, sama din po natin ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang pinanggagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Beloved sisters and brothers, it's Wednesday today, the 19th day of November. And our psalm reading will be taken from chapter 17 of the book of Psalms. Sa Tagalog version naman po, bawas ng isa. 16 na kabanata. And verses 1, 5, 6, 8, and 15. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm is, Lord, when your glory appears, my joy will be full. Let me repeat that again. Lord, when your glory appears, my joy will be full. Hear, O Lord, a just suit. Attend to my outcry. Hearken to my prayer from lips without deceit. My steps have been steadfast in your path. My feet have not faltered. I call upon you, for you will answer me, O God. Incline your ear to me. Hear my word. Keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. But I in justice shall behold your face on walking
and I shall be content in your presence. Dear sisters and brothers, the word of the Lord. Be to God. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Salmong tugunan, paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako'y dinggin mo, sa daing ko na tulungan pagkat ako'y taong tapat. Di nandaya, kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog sa inyong humihikbik. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako'y ingatan mo sa lihim ng iyong pakpak. Yamang ako'y matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako'y nagising, sa piling mo'y magagalak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin ating Panginoon. Sister Jackie, sige nga, subukan mo nga kung may boses ka na. Wala pa rin. Ano nangyari sa gadget mo? Wala pa rin. Baka naman sinasadya mo, gusto mo lang matulog. Wala pa po kasi tulog yan, galing sa trabaho yan. Okay. So, galing trabaho si pero lagi namang, 'di ba? Okay naman yung gadget niya. Baka kailangan paltan. Ano ba ginamit niya? Laptop? Paltan niya ng cellphone? O kung cellphone Cellphone gamit po niya? yan, cellphone. Ayan, mag-headset ka. Okay, subukan mo nga. Time muna po natin ng konti. Mukhang mag-overtime na naman tayo nito. Wala namang bayad ang airtime dito sa live sa Facebook eh. Yun ang maganda dito, di katulad sa radyo nun. Bawat oras may bayad. Wala pa rin sis eh. Wala eh. Gamitin mo kayo yung laptop mo. Mag-sign language ka. Laptop kaya pa. Sige, balikan ka na lang namin muna. Bukas, balikan ka namin bukas. Okay, at bago po natin pagnilayan ang tinura nating salmo at saka ang ebanghelyo po at ang napakaganda po ng first reading natin. Talaga, mabibless po kayo. Ako'y excited na po, no, na ibahagi sa inyo, no, ang napakagandang first reading. No? Sana lahat tayo ay maging tapat sa pagmamahal natin o sa pagsusumikap natin na ibigin ng Diyos. Alam natin hindi madali, no? Maraming obstacle. There are so many obstacles in loving God, no? But with God's grace and power na galing sa pag-ibig niya, malalagpasan po natin ang lahat. Sige nga, subukan mo nga ulit kung meron ka na. Ay, pag pinupush po, kailangan nakapush po siya ng ano. I see. Okay, so okay na. Yan. Okay ka na. Kailangan po ipupush ko bago ako magsalita. Sige, push mo pag magsasalita ka. At least na-discover mo, no? Bati ka muna, sis. Bati ka muna. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Brother Jun, kanina, sorry po, ewan ko itong cellphone ko, parang may tama. Parang ikaw, lagi may tama, paminsan-minsan. May pinagmanahan to eh. Ayan, Sir Che. Ayan, sa inyo po lahat, good morning po. Pasensya na po kayo, yung audio ko parang may tama mana po sa akin. Makinig po kayo at manood po ng isang oras naming live stream. Ayan, manatili po kayo dyan nakatutok. Thank you po. Okay. At bago pang lahat, no, pakinggan muna po natin isang awit. No? Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found
in me will be stripped away by the power of your love. My weaknesses, no, will be stripped away. Mawawala ang lahat ng aking kahinaan, no, at magkakaroon ako ng sapat na kakayahan at kalakasan by the power of your love. Hallelujah! No? Kaya, brothers and sisters, we are not without help. No? Merong Diyos. Sabi nga natin lagi, God is only a prayer away. No? At mararanasan natin ang kapangyarihan na nagmumula sa Kanya. Without God, we can do nothing. Diba? Kaya nga, in everything that we do, no, we always pray to God, Lord, enable me to love you. Enable me to stay faithful to you, Lord. Diba? Kaya, isang pinagpalang umaga po ng Miyerkules at kami nag-uumapaw na naman ang kagalakan namin. Makasama namin kayo sa umagang ito sa magitan po ng virtual na meeting, no? Na pagsasama natin virtually, at least, no? Virtually, sama-sama pa rin ang mga anak ng Diyos sa Sinoco family, no? The family of love, the family of God. Kaya, dito po sa ating binasang salmo, no? Sabi nga, Lord, when your glory appears, my joy will be full, no? Ano ibig sabihin nun? In other words, habang narito tayo sa mundo, hindi pa natin ma-experience yung fullness of life, di ba? There will be struggles, di ba? Talagang mag-strive tayo, magsusumikap tayo. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, enter the narrow door, di ba? Kaya hindi madali ang maging Kristiyano, hindi madali ang maging anak ng Diyos. Kailangan talaga committed ka, no? Talagang andun yung buong-buo ang iyong pananalig, no, sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na kahit kailan hindi kanya iiwanan, di ba? At yan po ang naranasan ko, no, sa 30 taon, no, in my 30 years of ministry, brothers, sisters. Narito ako para magpatotoo, isang buhay na patotoo. Kahit kailan ay hindi po ako iniwan at pinabayaan ng Diyos. Unworthy as I am, God has been faithful to me. Mulat sa Paul na ako ay nag-respond, no, sa kanyang panawagan sa akin. The first time I accepted His call, the first time I decided to walk in His ways, sa panahon na sabi ko, Lord, susunod ako dahil alam ko na mas maganda ang buhay pag nasa sayo. Mapapagod lang kami kahanap ng kaligayahan sa ibabaw ng mundong ito kung ito ay hahanapin namin sa ibang bagay. Diba? At yun po ang dahilan ko bakit kami narito ngayon. Diba? Nais nating maranasan ang fullness of life. And Jesus Himself promised in John, our scriptures, diba? Sabi niya, I have come that you may have the fullness of life. Sabi nga po, the thief comes to steal, to destroy, and to kill. But I have come that you may have the fullness of life. Andiyan ang demonyo, sabi niya, para wasakin ka, para patayin ka at lakawin ang iyong kaligayahan at iyong kapayapaan, para guluhin ang buhay mo, guluhin ang pamilya mo. Pero naririto ako para sa iyo. Narito ako para maranasan mo ang minimithi mong buhay na punong-puno ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. And that's exactly what I have experienced, no? When I started to trust God, no? Na after all, weak as I am, meron akong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pwede po nating asahan. Kaya nga, sabi niya, ask and you shall receive. He wants us to be prayerful because this is our way of staying connected to God. Di po ba? At yung ating pagsisimba araw-araw as much as possible. At pagkumpisal tuwing nagkakasala. There's no other way to experience the power of God but by being connected to Him 24/7. Di ba? Yan po ang kahalagahan
at tayo ay namumuhay ng walang kasalanan, di ba? Kaya alam ko, naranasan na ninyo yan. Naranasan natin ang buhay ng madilim at buhay ng nasiliwanag. Kaya ang ganda ng prayer dito ng salmista, keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. No? Parang itago mo ako, Panginoon. Itago mo ako sa demonyong kaaway. No? And make me the apple of your eye. Gawin mo akong favorite child mo, Lord. Diba? Gawin mo akong favorite child. How do we become a favorite child of God? Lahat po tayo can become a favorite child of God. Gusto nyong malaman kung paano maging favorite child of God? Diba? Yung i-spoilin ka ni Lord. Yung lahat ng gusto mo, ibibigay niya. Diba sabi niya, delight in me and I will give you your heart's desire. Sabi po ng salmista yan. Delight in me and I will give you the desires of your heart. Para ma-spoil ka kay Lord. Dapat siya lagi ang hinahanap ng puso mo. Wala nang hinahanap ang puso mo. Hindi na pera, hindi na tao, hindi na barkada, kundi ang ating Panginoon. Kaya ngayon, araw-araw gusto mong magsimba, araw-araw gusto mong magrosaryo, araw-araw gusto mong nakaluhod sa altar, sapagkat sa altar, sa Blessed Sacrament mo nadarama ang presence ng Diyos. Di po ba? Kaya, Lord, when your glory appears, my joy will be full. Alam nyo, we're to experience the glory of God pag nagsasama-sama tayo during prayer meeting. Kasi sabi ng Panginoon, when two or more gather, no, in my name, I am in their midst. Kaya, pag tayo nagsama-sama, pag tayo nagmamahalan, we will experience the glory of God. Kaya pag nasa prayer conference tayo, huwag yung galawin yung gadget nyo na naririnig, napipick up ng paki-silent mode muna ang inyong mga gadget. So, whenever we are in our quarterly prayer meeting, we experience the glory of God. Whenever we go to Mass and receive Him, the Holy Eucharist, we experience the glory of God. Di ba? We experience the fullness of joy. Kaya yun. Kaya dito sa lupa, may mga pagkakataon na maranasan mo ang langit, kapatid. Kaya nagsusumamo po ang Panginoon sa ating lahat. Sana wag na tayo magkasala pa. Sabihin naman natin, paano ito, Brother June? Tao lang ako. Wag mong tawaran o maliitin ang pagiging tao mo, sapagkat tandaan mo, nung nilika tayo ng Diyos, ay nilikha niya tayo sa wangis ng Diyos. Diba? Kaya hindi mo pwede sabihin tao ka lang. Ikaw ay nasa wangis ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Nakalimutan mo lang dahil sa sobrang busy mo sa buhay, di ba? Nakalimutan mo na hindi lang ikaw ay tao. Huwag mong sabihin tao lang ako. Hindi. Kaya kanilika ng Diyos. Gusto niya na ikaw ay maging anak niya. At walang anghel na pinili ng Diyos para maging anak niya. Kaya nga nainggit si Lucifer. Kaya nga naging Satan siya. Di ba? Kaya nga, yun po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng Satanas at mga demonyo, dahil kay Lucifer na nainggit sa tao. Di ba? Na nakita ni Lucifer na ang puso ng Diyos ay nakatuon sa tao. Sabi nga, what is a man that you are mindful of him? What are human beings that you should care for them? Di ba? Ano bang nakita ng Diyos sa atin? Para sabihin niyang, anak, halika. Patatawarin ko lahat ng mga kasalanan mo. Diba? Mag-aalay ako ng perfectong sakripisyo sa krus, sa Kalbaryo para sa iyo. Ang buhay ko mismo, iaalay ko sa iyo. Ibubuhos ko ang dugo para sa kapatawaran ng iyong mga bibilhin kita muli. Hindi sa pagitan ng pilak o salapi o ginto, kundi sa pagitan ng kabanal-banalang dugo ng ating Panginoon. That's why He needed to incarnate. Kaya kailangan magkatawang tao siya para magkaroon siya ng dugo na ipagtutubos ng ating lahat ng pagkakasala. Kaya brothers and sisters, ito ang utang na loob natin sa Diyos na sinusubukan nating bayaran, pero hindi natin kayang bayaran ito.
Tinatanaw natin utang ng loob na ito at how do we thank God? Paano natin babayaran sa Diyos? By just merely striving to become good. Following His ways, di ba? Yung hindi ka na maging makasarili. Hindi na puro sarili iniisip mo, kundi inuuna mo lagi ang Diyos at pangalawa ang iyong kapwa at pangatlo ang sarili mo. Di ba? Sabi nga po, the secret of joy. Joy is spelled as J-O-Y. J stands for Jesus. O stand for others. And the letter Y of the word joy stands, ikaw ang Y. That means you, di ba? So, Jesus first, next is others, and the last is you, the Y. And you will experience the joyful life, brothers, sisters. Kaya yan ang nais ng Panginoon sa umagang ito. Pagsumikapan po natin, no? Kaya alam na natin na with God, all things can be possible. Kaya have faith in God, no? At wag mong sabihing mahina ka, tao ka lang, diba? Sapagkat lahat namang mga naging santo ay katulad din nating mahihina, diba? Katulad ni Saint Paul, diba? Sabi nga ni Saint Paul, diba? If I may read to you itong napakagandang sinabi niya, no? Sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I have persecuted the church of God. Di ba? Pinersecute niya ang lahat ng tagasunod ni Kristo. Di ba? Galit na galit siya kay Kristo. And yet, di ba, despite na he is one of the worst sinners, God called him to serve God in His kingdom, brothers, sisters. Kaya, narito tayo. We have been called by God. Kaya tayo narito because we have been chosen by God and called by God to serve Him. And remember, we were not called by God because we are good. The only reason why God called us to serve Him is because He is good. Amen. Amen. Okay, at excited na po ako dito kasi first time ko lang po makasama Sister Pinky, no? Kasi ito yung second time ni Sister Pinky. Yung first time naman kasi nagkaroon ako ng appointment sa Tagaytay, no? Na I was intending na makasama ko sila sa live stream na yon, pero nagkaroon din ng trouble yung ano naman, yung wifi, no? Pagdating ko sa wifi sa Tagaytay, walang signal yung smart, no? Kaya hindi ako makapag-live stream, di ba? Kaya hindi ko nakasama Sister Pinky. So Sister Pinky, good morning. Good morning. Yeah. At I'm happy na you joined us, no? Alam niyo po, ang nakakatuwa kay Sister Pinky, no? Yung kanyang obedience. Yung kanyang obedience, di ba? Siya yung pag in-invite mo, parang si Mama Mary, yes, Lord. Di ba? Ganon yan eh. Yes, Lord. Anything I can do for you, Lord. I am your handmaid. Di ba? Ako ay alipin mo, Panginoon. Magsalita ka, ako'y susunod. Di ba? Ganyan dapat ang puso ng isang Kristiyano. Hindi, yung bang si Sister Pinky, no, mababaw pa lang siya. In other words, baby pa lang yan sa spirituality. Pero nung sinabi namin na, join ka kaya sa live stream, hindi niya sinabi, wala pa akong alam, Brother June. Diba? Hindi ako marunong sa Biblia. And yet, he gave without hesitation his yes. No? Why? Kasi, hindi naman kailangang maalam ka sa Biblia. Ang importante lang, punong-puno ng pag-ibig ang puso mo. Kailangan lang punong-puno ng pasasalamat ang puso't isipan mo sa Diyos na minahal ka niya kahit hindi ka karapat-dapat mahalin. Diba, Sister Pinky? At yan ay naranasan ni Sister Pinky sa buhay niya. Para malaman po ninyo, Sister Pinky, no? Kaya medyo hindi pa yan ang mukha niya talaga nung hindi pa siya na-atake, no? Na nagkaroon po siya ng stroke, no? Sa utak, no? At she was in coma for no less than 3 months ba? 3 months ba yon? Tama, no?
In coma po siya in 3 months, no? And the doctors at mga kaibigan niya during that time never thought or expected na she will survive, no? Yung kanyang atake, no? And yet, by the grace of God, this is her second life, di ba? Yung kanyang pagsalita lang, nagkaroon ng, siyempre, na-stroke siya, no? Yung isang mata niya, no? Medyo malfunction, di ba? Pero sabi nga ni na Sister Jackie, Sister Cheryl, dahil nagkasama sila dati, no? Si Sister Pinky daw ang superstar nila among the Filipinos, doon sa lugar nila. Si Pinky yung superstar, no? Hindi po. Sabi nila no, sa sobrang ganda raw ni Sister Pinky, no? Pero yun, muntik na siyang mamatay, no? Na-stroke siya at na-coma siya for 3 months. And nung siya ay na-stroke and in coma, she was 5 months pregnant. Diba, sis, no? 5 months pregnant. At if she did not survive the coma, baka yung bata hindi rin nag-survive, no? Kaya, but by the love, the mercy, and the grace of God, narito po Sister Pinky to share with us his gratitude to God. Gusto lang niya po pasalamatan. Sabi nga Sister Pinky, Brother June, Bisaya ako, hindi ako masyadong marunong magtagalog, di ba? Pag magnihonggo sana ako, mas madali ko ma-express yung sarili ko sa Japanese. Pero di naman nila ako maintindihan. Kaya di ba, magtagalog ka na lang, di ba? Kahit na parang telegrama ang iyong salita, no? Papagitan ng Holy Spirit, maintindihan din namin yan. No? So, Sister Pinky, kumusta na ang buhay mo? Okay lang. Andito lang ako sa bahay. Hindi pwede mag-work. Yeah, parang baby po si Sister Pinky ni Lord, no? Sabi nga, make me an apple of your eye. Diba? Yun na, nangyari kay Sister Pinky. Naging favorite siya ni Lord. Diba sabi ni Lord, that unless you become like a little child, no? Diba? You cannot enter the kingdom of God. Ano po ba yung little child? That means helpless. Yung helplessness. A state of helplessness. Diba? Alam mo na mahina ka. Alam mo na you need someone, no, who is greater than you. Diba? Kasi mahirap yung sobrang lakas ng katawan mo. Diba? Na hindi ko kailangan ng Diyos. Diba? Malakas ako. Diba? Pero ngayon, pag nakaranas, pag nasa balik ka na ng karamdaman, doon ka palang natututo minsan magdasal. Diba? Kaya, Totoo talaga yan. Totoo. Yeah, praise God. No? So, nung nakakakoma ka, sis, are there still moments? May mga pagkakataon pang may naalala ka pa ba? Panaginip lang po. Anong mga napapanaginipan mo? Wala daw hangin sa kwarto. Hindi ako makahinga. Oo. Nahirapan ka huminga sa Matisalta. Parang papatayin na ako ba kasi walang hangin. Ang init pa, walang hangin. Kaya ang ginawa ko, hindi ako makalakad eh. Nag-crawl ako. Naghanap ako ng pinto para may pumasok na hangin. So, nangyari ito, nasa kwarto ka na, nakauwi ka na, no? Oo. Nasa hospital pa ako, kaya lang nasa hospital. nagpapagaling. I see. Teka, Nagpapagaling. nung nangyari sa iyo yan, Sister Pinky, may asawa ka na, no? Di ba? Hindi pa. Hindi pa. Duksin. Parang nabuntis ka lang Single nitong pa. lalaking ito, di ba? Oh, Hindi ka pa niya pinapakasalan sa madaling salita. Opo. Yeah. Nung nanaginip ako ng walang hangin, Brother June, pagkagising ko, dumilat yung, bikuri. Nagulat ako. Kaya lumaki yung mata ko. Sabi ng nurse, anong nangyari sa'yo? Kasi may nurse kasama. Bakit ganyan yung mata mo ang laki?
baka may nakita daw akong multo sa kwarto. Sabi niya, baka may nakita kang multo dito sa kwarto. Kaya, sabi ko, hindi, wala hangin eh. Panaginip pala yun. Nahirapan kang huminga pati. Panaginip lang pala yun. Mm. Praise God, no? Oh, At nung unang Ay- beses na yung gumaling ka na, yung bumalik na yung malay mo, yung malay. Nung unang beses nagkaroon ka ng malay, anong nakita mo at anong naisip mo? nung pagkagising ko, sabi ko, hospital to. Oo. Kasi alam ko na nagsakit ako eh. Okay. Alam ko na nagsakit ako. Parang hospital to ah. Yun ang naisip ko. Biro mo, nung nagising ka, no, nagkamalay ka, hindi mo alam na tulog ka ng 3 buwan. No? Imagine that. Hindi no? ko alam. Oo, mo Hindi ko siyempre alam yun, talaga. no? Grabe. Wow. Grabe. Grabe yung naranasan mo, no? Pero, brothers and sisters, Sabi ng mga kasamahan ko, wala na daw. Hindi daw. Naghihintay lang sila kung anong balita nga. kala nila mamamatay ka na. ko. Kala nila wala ka ng pag-asa. Yeah. Kaya yung mga damit ko, mga pang-asubi ko na damit, kinuha na nila. Yung mga pamporma mga damit. Yes, kinuha na nila. Pinagagawa na ng mga kaibigan mo. Ay, yung iba, nabenta daw, pero Para namahal ko yung mga damit eh. Panggastos Kasi na ako yung pumili, Praise God, no? Wow, akala nila hindi ka na Pero magsusurvive. sabi ng pinsan ko, sabi niya, wag mong aanuhin yung mga nawala sa'yo. Tama Ang yun. isipin mo, may buhay ka. Amen! Amen! Hmm. Yeah. Sabi niya, Mawala yung na ang mga lahat, wag gamit, lang yung buhay mo, di ba? Susu. Praise God. Salamat sa Diyos. Tapos, siyempre, after 3 months in coma, 5 months ko nung nag-umpisa yung comatose mo, parang due ko na for delivery ng baby, no? Biro mo, in coma ka, lumalaki yung baby. Tapos, siyempre, nung nagkamalay ka na, inoperahan ka na para mailabas yung baby. Tama ba? Oo. Cesarean, Opo, di ba? opo. Cesarean, sabi mo. Oo. Praise God. Ay, kumusta yung anak mo ngayon? Ilang taon na siya ngayon? 8 na po siya asaba. 8 years old. 8 years old? Sabi, 8 years old. Sabi ng asawa ko, baka may depresya, baka kasi nagsakit na ako. Oo. Pero sa awa ng Diyos, Tapos, healthy. sa awa ng Diyos, pina-check up namin yung tenga, yung mata, lahat-lahat, pina-check, wala daw. Hallelujah. Okay daw, sabi ng Praise doktor. God. Mm. Nakakilabot naman. Naiiyak naman ako. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang hirap po pag ikaw nasa kalagayan na Sister Pinky. No? Kaya mga kapatid, maraming dapat tayong pasalamatan sa Diyos. Minsan, hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Reklamo tayo ng reklamo. Pero, hindi ka dumaan ang dinaanan ni Sister Pinky. Nakakala pa nga ng mga kaibigan niya, mga kasamahan niya. Isipin mo, si Sister Pinky nasa Japan, nasa ibang bansa. Wala yung mga kapatid niya, wala yung nanay niya sa tabi niya. Wala. As in, wala. Wala pa namang asawa siya noon. Diba? Mag-isa siya, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. God is wonderful. Praise God. Tapos, ngayon, nung nagkamalay na po siya, no, yung kanyang boyfriend, no, despite yung kalagayan ni Sister Pinky, no, na naging hindi bumalik yung normal na katawan niya, 'di ba? Medyo
nagbago yung isang Hindi mata mo. makalakad, Brother Oo. June. Hindi makalakad. Oo, tsaka yung isang mata mo. Matagal ka bago nakalakad ulit, di ba? Matagal bago ka Oo. nakalakad ulit. Gaano katagal bago ka Nakumatos nakalakad ako. ulit? Nakumatos ako, di ba? 3 months. Oo. Hindi makalakad, 6 months. 6 months, hindi ka rin makalakad. Naka-wheelchair ka lang lagi. Tapos, Kaya nag-rehabilitate ako. Ano ba yung rehabilitate? rehabilitation. Rehabilitation. Rehabilitate. Rehabilitation. Oo. Mm. Pero ngayon, normal na po. Si Sister Pinky lumakad. Nakasalakad na Sumasayaw na po, nga sa praise prayer God. meeting yan eh. Pero yung isang mata po niya naapektuhan. Kaya, Dito, naapektuhan po yung maliit isang pa. mata niya. Kaya iba yung... Brother Joe, ito pala dati, talagang ganyan, hindi nabubuka. Pero ngayon, bumubuka na. Praise the Lord. Bumubuka na. Salamat sa Diyos. Yeah. And despite of all these things na karoon ng physical changes kay Sister Pinky, alam niyo po, hindi siya iniwan ng boyfriend niya. Diba? At saka, Pinakasalan pa po siya. pinakasalan po siya. And hanggang ngayon, no, mahal na mahal siya ng asawa niya. Hinahatid siya sa prayer meeting namin. Tapos, binabalikan na lang si Sister Pinky ng asawa niya sa oras na gusto ni Sister Pinky. Kasi, sumasama pa sa amin yan. After prayer meeting, pupunta pa kami Hiraya, Philippines. Kasi, magkakwentuhan pa kami doon, 'di ba? Magkakasayahan pa kami doon, magkakantahan pa kami doon. Tapos siyempre pag inaantok na si Sister Pinky, tatawag na sa asawa niya para magpasundo na. Ganyan po. Nalasing na sa buko, Diyos. Oo, ganyan po kamahal si Sister Pinky ng asawa niya. Nalasing ako sa buko, Diyos. At saka ito pa, ang asawa po ni Sister Pinky ay hindi po bata pa, no? At saka binata, no? Wala pong sabit, walang sabit. Kaya talagang isa siya po sa pinagpala, no? Yung mga babaeng nagpuntang Japan, nag-GRO, no? Na isa siya sa mga kakaunti na kahit kailan Alam mo hindi ba, pinabayaan ng Brother Diyos. Diyos, yung asawa ko, iyak ng iyak. Iyak ng iyak kasi nga nakuma ako. Nagdasal siya sa Panginoon. Wow. Di ba bukyo siya? Pero nagdasal siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, buhayin mo lang si Pinky. Aalagaan ko talaga siya. Oo nga, inalagaan ka nga, no? Biro mo, alagain ka nun dahil 6 na buwan, baka mahigit pa nga baka yan lang pagkaalala mo But I would believe it was a longer time. Araw-araw yan punta ng hospital pagkatapos ng trabaho. Biro mo yan, love na love ka ni Lord Si Lord yun nagmamahal sa'yo Hindi ka niya pinabayaan. Tapos, si Sister Cheryl po, dahil nakasama niya sa trabaho sa nightclub, no? Tama ba? Si Sister Pinky, ay nung nagkaroon na po kami ng gawain sa Japan, ay naisipan ni Sister Cheryl na kumbidahin si Pinky. At alam niyo po, happy si Sister Pinky, no? Isang beses nung nagkasama sila, sabi ni Sister Pinky, paano mo naisip na imbitahin ako sa Sino Ako family, no? Buti naisip mo. Kasi sabi niya, matagal ko nang gusto talaga na makahanap ng community. Imagine that, brothers, sisters. So yung pagiging bahagi po ng community natin, Sister Pinky, ay hindi aksidente. It's part of God's plan sa buhay po ni Sister Pinky. So that God can continue to minister to her, 'di ba? Not only physically but also spiritually. Sandali lang po, medyo nag-blurred yung aking kwan. Okay. So, gusto ni Lord na i-minister to nourish Sister Pinky spiritually. Kaya dinala siya sa community ng Sino Ako family. Kaya yun pong desire ng puso ni Sister Pinky na maka-join ng isang community ay granted the Lord. Di ba, Sister Pinky? Totoo po yan.
At yun po, kaya ako nabibless kay Sister Pinky. Katulad din ni Sister Jackie, wala pang tulog. No? Ganon din po si Sister Cheryl. Napaka-obedient po nitong tatlong ito. 'Di ba? Si Sister Pinky nga, 'di ba? Yun nga iba pagsasabihan ko, "Oh, sis, join ka sa ano, Brother John, hindi ko kaya, wala akong masabi diyan, 'di ba?" Si Sister Pinky kahit sabi niya Hindi ako marunong magsalita. Why not, di ba? Oo nga. Para kay Lord. Gagawin Right, ko. in fact, kanina pagbukas ko ng Discord, andun na Sister Pinky, nauna pa sa akin. Nagulat ako pagbukas ko ng Sister Pinky. Praise God. Okay, puntahan po Excited natin na. si Sister Jackie. Sister Jackie. Ayan. Thank you po, Lord, no? Kasi totoo po na napakabuti po ni Lord. Kasi naalala ko po, yung asawa ko po dati na di ba po na bypass po yung asawa ko. Napakalaking tulong po nung prayer po. Yung mataimtim po tayong nagdadasal sa Panginoon. Yeah. Talagang binless po ako ni Lord. Binless niya po yung asawa ko. Kasi yung asawa ko din po nag-50-50 po dati. Tinawagan po ako ng ospital ng madaling araw na sinabihan ako ng doktor. Doktor po mismo tumawag sa akin na pumunta ka na ngayon dito. Alam mo po, yung pakiramdam ko po na para po kung binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig po yung katawan ko. Tapos, nang napunta po ako ng ospital, dumaan pa po ako sa kasi matatakotin po ako dati. Dumaan pa po ako sa may morgue kasi dun po ako kukuha ng asawa ko eh. Pero hindi ko na po inisip yung natatakot ako kasi ang inisip ko po yung asawa ko. Tapos pagdating ko po ng ospital, nakita ko po talaga yung asawa ko na inaalisan na siya ng dugo. Anong nangyari sa asawa mo? Na-stroke? Sa bypass po. Na-bypass. So, nagka-problema Po, din. kaya lang po, nagkaroon po ng parang may tumagas po yung dugo Ah. sa loob po. Kaya ang ginawa po, inalisan po ulit siya ng dugo. Tapos yun, talagang namumutla na po siya. Yun talagang 50-50 na po talaga. At the time, ilang taon na yung may Ano pa dalawang lang anak po, niyo? si Akina po, kapapanganak ko lang po kay Akina. 3 months pa lang po si Akina. So wala pa yung lalaki. Hindi, si Aki po, 3 years old. Akala ko wala pa si kulit eh. Nag-invest na po si God ulit sa amin. Tapos si Akina po 3 months, si Akina kapapanganak ko lang po nun. Tapos inatake po siya, tapos na-bypass nga po siya. Tapos nagkaroon ng maraming komplikasyon. Talaga nakita ko po yung mukha ng asawa ko na puti na talaga siya. Grabe, no? Tapos, iba na po din yung tingin ko sa kanya. Pero alam niyo po, yung dasal ko talaga kay Lord noon, kung naalala ko po talaga, yung dasal ko po talaga kay Lord, as in talagang may nakikita akong puti. Kasi talaga nakatikit yung mata ko eh. Talagang kinoconcentrate ko po yung sarili ko na kausapin po siya ng mataimtim. May nakikita po akong puti na hindi ko maintindihan. Na talagang, Lord, pagalingon niyo lang po yung asawa ko. Talagang gagawin ko po ang lahat na kasi lagi po kami nag-aaway sa asawa ko dati. Malilit na bagay, pero sabi ko, hindi ko na po talaga siya awayin. Natural naman sa mag-asawa yun. Talagang, there's no perfect marital relations. Apo. Kaya nung time na, tapos sinabi po sa akin ng doktor na, ilang taon na yung anak mo, kinausap niya ako, ilang taon na yung anak mo, 2 po anak namin, isa pong 3 years old, tsaka po isang 3 months. Sabi niya gano'n, yung po ni Lord, napakabuti po sa akin, sa atin lahat. Kasi sabi po ng doktor, huwag ka mag-alala, gagawin ko ang lahat, mabuhay lang ang asawa mo. Yun po yung pinanghawakan ko po talaga na alam ko po na gagawin ni Lord, na gagawin niya pong instrumento yung doktor na para po pagalangin yung asawa ko. Talagang blessed po talaga kasi hindi po ako kasi isang araw po ako doon sa ospital, talagang hindi po ako natutulog. Hanggang inoperahan po siya, 16 hours ang inoperahan. Andun pa rin po ako, hindi pa rin ako natutulog. Hanggang sa tumawag na po ulit sa akin yung doktor. Meron lang po kasi isang kwarto doon. Tapos tumawag ulit po sa akin yung doktor, pwede mo na siyang dalawin sa ICU. Nandun na po siya. Yun, alam niyo po nakita ko po yung mukha ng asawa ko na nag-iba na po ulit yung kulay niya, bumalik na po yung kulay niya. Not normal Hindi yun na. talaga nakita kong puti. Talagang, alam mo yung
nung nakita ko po talaga ang asawa ko talagang nagdasal na noon dito kay Lord, maraming salamat po talaga. Sabi ko Kasi sa pagkakas niya. kaya namuti. Kulang Nawala ang po yung- supply ng dugo. Pinalis po lahat ng Kulay supply ng Binalik dugo. ko yung lahat ng dugo sa katawan niya, tapos binalik ko uli. Kaya talagang sabi ko talagang araw-araw po talaga akong nagdadasal noon. Ano rin po siya, 6 months din po siyang nasa ospital that time. Praise Talagang araw-araw po ako nagdadasal. Alam mo yung kahit na nahihirapan din po kami kasi dalawa na po yung anak ko noon. Siyempre, kami na nagbabantay ng bata, di ba? Pero si Lord nandiyan pa rin po eh. Talagang yung hindi niya po ako pinahirapan ng talagang hirap na hirap. Alam niyo po yun. Yung lahat ng suliranin na naranasan ko. Pero binigyan niya pa rin po ako na hindi po ako mahirapan. Parang talagang sobrang blessed po kay Lord. Sobrang pasasalamat po. Kaya hanggang ngayon po talagang yung naramdaman ko nung time na nagdasal po ako, yung mataimtim na dasal po, na hanggang ngayon po, ramdam ko pa rin po sa sarili ko kung paano po pala magdasal ng mataimtim. Kasi may mga dasal po lang na kasi na, sige po Lord, salamat din. Hindi po pala, no? Yung iba po talaga yung nagdadasal ka ng mataimtim na galing po sa puso. Yung talagang kinakausap niyo po siya ng talagang mula sa puso. Yeah, Iba that's right. po yung pakiramdam. Maluwag na hindi ko po ma-explain kung ano po yung nararamdaman ko that time. Pero totoo, hanggang ngayon po, ramdam ko pa rin po yung kinausap ko si Lord. Hindi niya man ako sinasagot ng talagang pero in the way na pinagaling niya po yung asawa ko. Sobrang hanggang ngayon Yun po. ang answered prayer sa'yo. Yan. Ako, ayun po yung answered prayer sa akin. Yun lang po. Amen. Praise the Lord. And of course, nandito Amen. po si Sister Cheryl. Kumusta ka na? Ayun, good morning po. Nakapagsimba ka ba ngayon? Ay, hindi. Wala. Nagtrabaho po ako. Ah, Tsaka wala po si Father. Walang, out of town, ha? Wala. Out of town? may retreat po sila. Isang 1 week. Yun. Ayun po. Kung may share po lang ako sa inyo. Kung naalala niyo po noon yung na-share ko po na isa po sa mga kasamahan namin dito sa Japan, na yung time na malaki po yung problema ko para sa mga anak ko. Wow. At lahat. Kung naalala niyo po yung kwento ko, na may taong nagsabi sa akin na huwag kang mag-alala siya. 2 beses akong nagdadasal sa isang araw. At 3 beses akong nagdadasal sa isang araw. Kung naalala niyo po yung kwento ko na yon, si Pinky po yun. Sister Pinky yun. Sister Pinky po yun. That time, pagbaba po namin ng telepono, hiyang-hiya po ako sa sarili ko. Na nang naramdaman ko talaga na iyak po ako ng iyak na sabi ko, ang dami kong pinoproblema sa buhay. Pero yung katulad po ni Sister Pinky, bagkus na ganyan po yung kalagayan niya, bigla po akong nahiya sa sarili ko na siya nga ganyan yung nararamdaman niya, pero sobra po akong na-bless sa sinabi niya po sa akin na bigla po akong nakaramdam ng hiya kay Lord. Pinagdarasal ka pa niya, di ba? Opo. Kaya Hindi lang yung time, sarili niya pinagdarasal, pati ikaw pinagdarasal ka niya. Tapos tinanong niya po ako, ang tunay mo bang pangalan ganito, di ba, ganyan. Sabi ko, oo, hayaan mo, simula ngayon, isasama kita sa dasal ko kasi 3 beses ako nagdadasal sa isang araw. Kaya yun, alam niyo po yung araw na yun, dun po yung araw na nabuhay at nagising ako sa katotohanan na si Sister Pinky po yung ginamit ni Lord na kahit tinatawagan ako ni Brother Jude, hindi ako hindi. Kasi meron po kasi akong attitude na dati. Pag may problema, parang sinasarado mo yung pintuan mo sa mundo, Parang diba? ganun po. Na kasi po ang lakas ng asar ni Jackie. Pati si Jackie, hindi mo na sinasagot pag tumatawag.
Kasi sabi ka lang yan na Jackie kapag ano. Yan, basta yun po yung time na si Pinky po talaga na na mesamiro niya ako. Ano mesamiro? Na nagising. Pinamulat ako na. Pinamulat, yon na bigla ko pong naisip na isang katulad ni Pinky na ganyan po yung kalagayan niya pero lumalaban pa rin siya at speaking, di ba, na paano mabuhay sa mundong ibabaw. Pero ako, samantalang ako na kumpleto naman ako, wala naman ako, pero nagreklamo pa rin ako ng reklamo na ganito, ganyan. Kaya yun po, bakit ko po sa inyo na ikwento to, brother and sisters? Sa dami po nating pinagdadaanan na problema, di ba? Pinararanas po sa atin, pero pinapakita rin po ng Diyos na yung bawat isa sa atin, na yung kalagayan po ng ganito, yung ng isang tao at yung kalagayan ng isang tao, na bigla po tayong magiging inspirasyon sa bawat isa. Si Sister Pinky po yun yung naging na-inspired po ko sa lahat ng mga sinabi niya. Kaya po ako nagising. At ganun din po sana tayo at gawin po natin na dalhin po natin sa buhay natin sa pang-araw-araw na wag po tayong maging mareklamador sa buhay. Kasi si ganito, mayaman, si ganito, ganyan, na ganito yung anaabot niya. Hindi po, wag po natin isipin na magkakaroon po tayo ng comparison sa bawat isa po sa atin. Bagkus isipin po natin kung ano yung binigay ni Lord sa atin at lagi po natin pasalamatan na lagi po tayong magpasalamat na nagising pa tayo sa isang araw, sa binigyan pa tayo ng pagkakataon ni Lord na maibahagi at maiparamdam sa pangamahal natin sa buhay. Yung araw-araw na nagdadaan po. Yun lang po. Lagi ko narinig ko nga po ito dati kay Brother Ryan eh. At naging pananaw ko po ito sa buhay. Nang wala nang narinig ko yung teaching niya na yung araw-araw daw po na nagdadaan sa atin, yun daw po lang natin ang isipin natin. Huwag na raw po natin isipin yung bukas o ano. Kasi hindi naman natin talaga alam eh. At walang makakapangako eh kung buhay pa tayo sa darating na at baka magigising pa tayo. Diba? Kaya nga po, yan po yung natutunan ko sa yung narinig ko kay Brother Ryan. Alam niyo po, simula po nang narinig ko yung teaching niya noon, hindi ko na po ikinababahala kung ano pa yung bukas na mangyayari pa. Because yung araw na to, piniprecious ko po at niisip ko, tong araw na to, ano pa bang magagawa ko para maibahagi ko sa kapwa ko at na yun po kasi ang naano ko na pag nakapagpasaya po ako ng kapwa o ganun din po si Lord ang naipasaya ko. Amen po. Napaka-importante po no. Yung moment na yon, live your life on that particular moment, every moment of your life. No? Wag mo na. Don't be concerned about what are we to do tomorrow. No? Kasi sabi nga ni St. James sa epistle niya, no? Yung bukas, hindi pinangako ng Diyos yan. Eh. Ang buhay nga raw, parang habog na andyan ngayon, baka bukas wala na. No? O parang usok. Pagkadakay nawawala. So, nakita po natin experience ni Sister Pinky at saka experience po ni Sister Jackie sa kanyang asawa na vulnerable po ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan ang expiration natin, di ba? Kaya sabi nga, live your life as if it is your last moment. Gawin mo na ang the best. Di ba? Huwag mo sabihin, bukas ako magpapakabait. Di ba? Kung ano magagawa mo ngayon, huwag mo nang ipabukas kasi hindi pinangako ng Diyos yung bukas. So, live every moment as if that is the last moment of your life para hindi ka magsisisi sa dagat-dagat ng apoy na impyerno. Diba? Kaya yun po ang pagkakataon ng Panginoon na binibigay sa atin. No? Bawat moment, bawat araw is a gift from Him. No? Nagamitin natin para sa Kanya. Before I conclude itong almusalmong ito, ang ganda po ng ating ebanghelyo. Dito sa ebanghelyo, nagkwento ang Panginoon. Sabi niya, ang kaharian daw ng Diyos ay ganito.
a noble man went off to a distant country to obtain a kingship for himself and then to return. Tinawag niya yung 10 servants niya and gave them 10 gold coins each. No? Sabi niya, engage in trade with this until I return. Diba? Yung unang servant, after he returned, no, bumalik na siya, yung unang servant tinawag niya, halika, anong ginawa mo sa 10 gold coins? Sabi niya, Panginoon, narito po, kumita ako din ng another 10 gold coins. Well, sabi niya, well done, good servant. You have been faithful in these small matters. No? Then I will take you charge of 10 cities. Diba? Then the second came and reported, your gold coins, sir, has earned 5. And then to that servant, he also said, take care of 5 cities. At yung pangatlong servant, lumapit sa kanya. Sabi niya, sir, here is your gold coin. Binalik lang niya yung gold coin. I kept it and stored it away. Tinago ko lang sa handkerchief, for I was afraid of you because you're a demanding man. Nagalit yung Panginoon niya. Sabi niya, with your words I shall condemn you, you wicked servant. You knew I was a demanding man, taking up what I did not lay down and harvesting what I did not plant. Then on my return I would have collected with interest. Pero ang ginawa mo, hindi mo pinakinabangan. Tinago mo lang. Hindi mo ginamit ang gold coin. Brothers and sisters, ano po ba ang kahulugan ng ating ebanghelyo? Tandaan po natin mga kapatid na ang buhay po natin are like the gold coins. No? Ito yung mga gold coin na pinagbilin sa atin ng ating Panginoon. No? Meron tayong talento, di ba? Yung talento mo, saan mo ba ginamit yan? Di ba? Baka ginamit mo lang yan para sa sarili mo, para kumita ka lang ng pera. Walang pinakinabangan ang Diyos sa talentong binigay sa iyo, di ba? Kaya yon. If you only use your talent, di ba? Yung galing mo sa pagkanta, ini-invite ka sa prayer meeting, ayaw mong maging singer, di ba? Tinago mo lang yung boses mo. Gold coin yan na pinaghabilin sa iyo ng Diyos, di ba? Kaya pagdating ng panahon, pananagutan mo sa Panginoon. Kung ang talento mo, kung anong talento man, o yung panahon, di ba? You were given time dito sa ibabaw ng mundo. Paano mo ginamit ang panahon? Baka naman puro sa pera lang. Wala kang tinira para sa Diyos. Wala kang tinira para sa pakinabangan ng Diyos. So you will be held accountable. Diba? So time, talent, treasure. Ang pera mo, ang kinita mo. Diba? Alam mong nangangailangan yung church, no? Ng funding para pang tulong ng mga mahirap, 'di ba? O whatever charitable works. Pero dahil ang ginawa mo sa pera mo, pambili lang ng mga Gucci, Hermes, 'di ba? Doon mo lang binili pang magagandang relo. Wala ka man lang naibigay sa charity. Kapatid, you will be held accountable. And with your life, saan mo ginamit ang buhay mo? Magpasikat ka lang sa mga barkada mo? Hello? Oo, napahanga mo mga barkada mo. Napahanga mo ang mundo. Pero ang tanong ko sa iyo, napahanga mo bang Diyos? You will be made accountable with your life kung paano mo ginamit. Kaya napaka-importante po. No? At ang first reading natin, no, ang ganda, nakaka-bless. Meron siyang, doon sa kanilang lugar, may hari doon na malupit. Galit talaga sa Diyos. Di ba? Parang yung mga Hudyo doon, like, kunyari, mga Christians, no, pinagbawalan na mag-practice ng religion. At ang sino man na hindi mag-give up ng kanyang faith, no, as a Jew, o sabihin natin as a Christian, ay pinapapatay ng hari. May isang babae, may 10 siyang anak, na puro Kristiyano. Sa ating kwento, puro Hudyo. From the book of Maccabees ito. 2 Maccabees, chapter 7.
May 10 siyang anak. Alam nyo, isa-isang tinanong bawat anak. Yung panganay muna. Sabi ng panganay na anak, hindi ko tatalikuran ang aking pananampalataya kay Kristo. Ako ay Kristiyano. So, pinugutan siya ng ulo. Pangalawang anak, ikaw, yung nangyari sa panganay mong kapatid ay mangyayari sa iyo. Sige, sabihin mo, Kristiyano ka ba o hindi? Kristiyano po ako. Pinugutan din siya. 10 yun. Pagdating sa bunso, yung pinakamamahal na anak ng nanay, tinanong yung bunso. Alam nyo, nung tinanong yung bunso, lumapit yung nanay doon sa bunso. Hindi niya sinabing, huwag mong sabihin Kristiyano ka para mabuhay ang kanyang anak. Sinabi niya, pangatawanan mo ang pagiging Kristiyano mo. Kaya pinangatawanan ng bunso, pinugutan din ang ulo. Kahit masakit sa kalooban ng nanay, huwag lang masaktan ang kalooban ng Diyos. Di baling mamatay ang kanyang anak, huwag lang sumuway sa kalooban ng Diyos. Kaya pati siya, pati yung nanay, pinugutan din po ng ulo. What a wonderful story of faith, brothers, sisters. Remember, as Mother Teresa said, as Christians, we are not called to become successful. We are all called to become faithful. May we all become faithful to love God and to serve God until the end of time. Sabi ng Gospel ni Mark, chapter 13, verse 13, only those who persevere to the end will be saved. Brothers and sisters, we may not have a faithfulness of our own. Baka wala tayong pangsariling lakas ng loob o tapang para harapin ang kamatayan para kay Kristo. But with His grace, with God's grace, we can muster enough courage to face whatever obstacle. And let us pray today, this morning, that our faith will never falter. Sana, Lord, huwag mong pabayaan na talikuran kita. Kahit anumang pagkakataon. Ito ang aming panalangin ng buong sambayan ng Sinoco Family, Lord, para sa araw na ito. Sana lahat kami maging faithful sa iyo at all cost. Amen. 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 Praise God. Tayo po yung mananalangin. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Yes, Lord. Lead me, lead us, Lord, all of our life. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord, walk by me. Huwag mo kaming layuan, Panginoon, sapagkat kami mahihina, kami matatakutin, Panginoon. Wala kaming sariling lakas at wala kaming sariling tapang, Panginoon. Ikaw lang ang inaasahan namin para magkaroon kami ng sapat na kakayahan para manatili kaming tapat sa iyo, Panginoon. Lord, help us in our helplessness, Lord. Increase our faith. Increase our love for you. Inflame our hearts, Lord, to love you as you deserve to be loved.
kulang pa, Panginoon, ang ginagawa namin. Kahabagan mo kami ng mga anak mo, sabay ng Sino Ko family. Kahabagan mo kami, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa namin. Para kami makaranas ng buhay na kasiya sa buhay na matagumpay at buhay na walang hanggan. Kaya Lord, salamat. Thank you for this wonderful Sino Ko family, Lord, na sa magitan ng bawat isa sa amin, sa bawat kahinaan namin, Lord, ay nararanasan namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat at pinupuspos mo kami ng iyong banal na Espiritu. Bawat umaga hanggang gabi, you sustain us with your word, Lord. You nourish us with your word. Pinakakain mo kami lagi ng iyong salita. Binibigyan mo kami ng iyong lakas sa pagitan ng iyong banal na Espiritu. Wala kaming gagawin sa buong buhay, kundi paglingkuran ka. Salamat, Lord, at pasalamatan ka. Dito ang aming paraan para pasalamatan ka. We want to be faithful to you, Lord, to remain faithful and to live our life sin-free with your help, Lord. Nais naming maging banal, Panginoon, katulad mo. Sa pagitan ng tulong mo, Lord, lahat ito ay magaganap sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang aming kahilingan na ito, nakasama mo na kahari at ang banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon at magpasa walang hanggan. At ang lahat po'y magsabing, Amen. And to our blessed Mama Mary, angels and saints in heaven, please pray for your Sino Ko family children. Amen. 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 Oh, my life. Okay, at kami po'y magpapaalamanin ko muna po sila dahil matutulog pa